What's up guys, Mr. Dex naman. So ngayon andito ako sa Paluto Seafood Grill Restaurant. So may ituturo ko sa inyo na setup kung ano nga ba ang dapat na una, equalizer ba o yung crossover. So meron tayong equipments dito na equalizer at crossover. So ituturo ko na sa inyo kung ano dapat iuuna natin. So meron tayo ditong equalizer na AB International 31 band na graphic EQ. So tawag dito is graphic kasi tig-iisa yung tig-iisa yung bands na ma-adjust mo. Tapos ito, meron tayong Broadway na AC23Q. Ayan. AC23Q na active crossover. So, ano nga pala dapat na una? Equalizer o crossover? Siyempre, dapat na una yung ating equalizer. Kasi kapag na una yung ating crossover, mas magastos yan sa processor na gamitin mo. Kasi kapag nag-stereo ka, anim na TIG 31 bands na gagamitin mo na equalizer. Kasi kada output niyan ipapasok mo dito. So, anim talaga ang gagamitin mo. Kung nauna naman yung equalizer natin, mas makatipid ka kasi dalawa lang yung gagamitin mo. Dalawang equipment lang. So, yung output ng ating equalizer, papasok dito sa channel 1 natin. So, tatlo na yan. I-divide niya sa tatlo yung frequency. Dalawa or tatlo. Kasi ito yung crossover natin is pwede ito sa 2-way stereo, 3-way stereo, tsaka 4-way mono. So, ayan o. Diyan sa, diyan sa kanyang model. So, AC23. Active crossover, 2-way stereo, 3-way mono. So, yan. So, ang purpose kasi ng ang purpose ng ating equalizer is siya yung nagbo-boost or nagka-cut ng frequency. So, halimbawa, kung gusto mo i-boost yung 125 Hz, tapos i-cut mo yung 200 Hz, yan. So, mas simple siya kung unahin mong EQ. Tapos, yung output niya papasok dito kasi siya yung divide. So, kung gusto mo na lakasan yung low niya, ma-adjust mo na individually. So, ayan. Kung gusto mo i-mute, may mute din siya. Tapos, may ito yung frequency niya. Halimbawa, sa frequency naman, kung i-adjust mo sa 150 Hz, 150 Hz and below, hindi siya, 150 Hz and below, tutunog siya. 150 Hz and above, hindi na yan papasok sa speakers mo. Sa mid naman, pag 700 Hz yung setting mo dito, 700 Hz and above, hindi na yan papasok sa mid. Kapag dito, balik naman tayo dito, pag 150 Hz and above, dyan yung papasok ng mid. So, yan. And sa high naman, 700 Hz and below, hindi na yan papasok sa mid kasi dyan yung cut mo. Tapos, 700 Hz and above, papasok yan sa tweeters mo. So, yan. Yan yung. Ganon din dito sa channel 2. Pareho lang din naman yan. Sa kahit anong crossover, yan yung, yung characteristic niya. Kasi yung crossover, siya yung nag-filter ng frequency or sinasala niya. Dito naman sa equalizer natin, may low cut din dito eh. Pero meron ding equalizer na walang low cut and walang high cut. So next time natin to itatackle or itatopic sa ating video. So dapat talaga nauna yung ating EQ pagkatapos crossover. So, yan lang sa vlog natin mga boss. Sana may natutunan kayo kahit magulo yung pinagsasabi ko dito sa video na to. So, comment down below kung ano pang gusto nyo matutunan sa setup sa processors. So, yan lang sa vlog natin mga boss and see you next videos.